Lacson that time. Pero speaking of absent, mga kababayan, 'di ba? Ito na. Puntahan natin itong si Escudero. Siyempre, yan yung inaabangan ninyo eh. Alam ko naman, yan yung inaabangan ninyo, mga kababayan. Bakit nga ba absent si Escudero? Bakit nga ba nawawala siya ngayon, mga kababayan? Matapos po siyang magpasikat kay BP Sara, matapos po siyang magsigaw-sigaw, ituro si Speaker Martin Romualdez na utak ng lahat ng script, mga kababayan, ay nawawala ngayon si Escudero, absent maging sa plenaryo. Nagtataka ang marami. 'Di ba? Ang totoo po, mga kababayan, si Escudero may inaasikaso. Tama po kayo na narinig, may inaasikaso si Escudero. Naglabas po, mga kababayan, nung nakaraan meron kaming intel, kaya lang nabura ko na ata. Merong nagsabi sa amin na nagpabigla ang meeting itong si Escudero. Dahil nga, mga kababayan, na maaring sumabit na yung pangalan niya. At the same time, ito po yung kaso niya doon kay Lawrence Lubiano. Doon po, mga kababayan, sa Omnibus Election Code. Ito, pakinggan natin. Ito po yung kanyang inaasikaso. Wait. Isa hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin yan ni Senador Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa Omnibus. Isa hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin yan ni Senador Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Ayan na, mga kababayan, ang balita. Yari ka ngayon, Escudero. 'Di ba? Posibleng pagkakakulong at perpetual disqualification. Sabi ko nga po, inaasikaso niya ito ngayon. Kailangan nilang sumagot, mga kababayan, doon po sa patawag or doon sa, nakalimutan ko yung terminology, pero kailangan nilang sumagot doon sa pinadala sa kanila nitong si George Garcia. Mga kababayan, dapat sila magpaliwanag doon kung bakit hindi dapat siya matanggal or i-disqualify. Narito ang agenda report ni Joash Malimbang. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure, posible ring maharap sa isang kasong kriminal si Senator Francis Chis Escudero sa Commission on Elections. Sa pinakahuling update kasi ng investigasyon ng poll body, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tapos na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022. Ayon kay Chairman Garcia, susulat na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanyang naging pagtanggap ng donasyon. Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan ipinigbabawal ang pagbibigay at pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya o individual na may existing contract sa gobyerno. Hindi lang po yung nagbigay, kung hindi daw po yung nag-solicit o yung tumanggap ng naturang donasyon o contribution. Makikita niyo po yung punishment doon po sa mismong Section 263 to 264 ng Omnibus Election Code na kung saan naman nakalagay na ito ay isang election offense. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng campaign donation. Oy, dalawa pala. Mga kababayan, 1 hanggang 6 na taon yung nag-donate at yung tumanggap. Ang tumanggap, mga kababayan, beneficiary ay itong si Escudero, si Lawrence Lubiano ang nagbigay. 'Di ba? At ang matindi nito, mga kababayan, dahil hindi naman tumatakbo bilang tong si Lawrence Lubiano, ang tatamaan talaga nito, yung sanction ay itong si Escudero kasi perpetual disqualification. Hindi na siya pwedeng humawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno. Ang labas nito, mga kababayan, paano na yan, Chis Escudero? Di ba may plano ka pa nung nakaraan nagpasikat ka kay BP Sara dahil gusto mo na magkatandem kayo bilang Vice President niya sa 2028? Kailangan mo munang lusutan to.
Di ba? Bakit di mo to nalusutan? Patay ang pangarap mo. Oh, sigurado mga kababayan, ang pangarap na ito ni Escudero ay mawawalan ng saysay. Hindi ka na magiging vice president. Tandaan mo yan. Okay? Oh, tumutok ka na lang kay Hart. Baka mamaya itong si Hart, mabobroken heart. Maghiwalay kayo nito mga kababayan. Oh, hindi mo na kayang suportahan ang luho daw niya. Oh. Kawawa naman ang nagbigay na nga, kulong pa, hindi. Ma'am Casey Agustin, sasabihin ko sa iyo na hindi kawawa yan. Bakit kanyo? Mga kababayan, naniniwala ba kayo na ikaw pag nagbigay, wala yang kapalit? Hindi, nagtatanong lang, mga kababayan, pag ikaw ba nagbigay, walang kapalit? Lalo na sa mga politiko na to. It's an open secret, mga kababayan, na once ikaw po ay nag-donate sa isang politiko during the campaign period, pag nanalo yan, may kapalit yan. 'Di ba? Ito na nga yun eh. Kaya nga nagkakaroon ng offense, mga kababayan. Kaya nagkakaroon ng kaso. Dahil nga mga kababayan, automatic kasi nagkakaroon niya ng conflict of interest. Ikaw na nagbigay dahil, mga kababayan, gusto mo lang ba na nagbigay? Hindi. Alam mo, may inaasahan ka na maaring bigyan kayo ito ng proyekto pagdating ng panahon. 'Di ba? Yan yun eh. Yung sabi nga, tumubo, nagbigay lang ng 30 million, tumubo ng parang parang 5 point something billion. Oh, ilang yun? Ilang times yon mga kababayan? Sobra-sobra, di ba? Tapos sasabihin nyo, kawawa. Tayo ang kawawa dahil pera pa rin natin yan. Ninanakawan tayo, mga kababayan, harap-harapan ng mga pulpolitikong ito at ng mga donor. Kunwari lang yan. Magdo-donate, pero may kapalit yan sa huli. Di ba? Bukod pa riyan ang perpetual disqualification from holding public office. Hinihintay na rin ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa higit 50 kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify kung ang mga nag-donate ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Ako naman, Garcia, kailangan pa ba yun? Kailangan pa bang patagalin yan? Kayang-kaya mo nang tingnan kaagad yan. Ikaw talaga Pero mga kababayan eto medyo malulungkot tayo ng konti kung magiging bias etong si George Garcia dahil ito po ang campaign hindi ko alam kung anong tawag doon, campaign manager ba? Hindi, mga kababayan, basta meron din po siyang kaugnayan kay Escudero during ng campaign period ng 2022. Okay? Hindi ko alam kung siya ang campaign abogado. 'Di ba? Hindi ko alam kung yun tama yung terminology na yon, mga kababayan. Siya ang abogado niya o campaign attorney noong 2022 election. So parang mayroong konting bias, 'di ba? Pero sabi naman ni George Garcia, ako nga ay nag-inhibit nung nagkakaroon po ng investigasyon ang nasabing problema. Mga kababayan, nung iniimbestigahan nila itong si Lubiano, ay hindi po nakikialam itong si George Garcia. Sana nga ito to, 'di ba? Yan yung sinasabing tubong lugaw, sabi ni Mama Ross. 'Di ba? Kahit naman po makulong, yung magbigay, tatakbo pa rin yung business nila. May mga tauhan naman at tumubo na ng sobra ang donate. Correct. Mga kababayan, palagay ninyo kahit sa kulungan, yan ay magmimistulang mga pangkaraniwang preso? Baka hindi. 'Di ba? Isama na rin si Garcia kapag kampi kay Chismoso. Yan ang tawag ko kay Chismoso. Dahil wala naman siya pinapakitang ebidensya, 'di ba? Mga kababayan, puro paratang kay Speaker Martin. The name that cannot be mentioned. Puro ganun lang sila eh. At lalo siyang lalo siyang tawag dito, nag-backfire sa kanya yung statement niya. Bakit? Ang tanong ng karamihan, bakit ngayon lang? Alam mo na palang may problema. Alam mo na palang may katiwalian, ba't kayon ka lang nagsasalita? Kasi kasangkot ka. 'Di ba? I don't trust him in this George Garcia.
Mm. Tayo naman, pare-parehas, di ba? Kasi mga kababayan, hindi rin natin malaman. Minsan, sala sa init, sala sa lamig. Naku ha, umayos siya, Garcia. Sambong, naku, iwan na yan ni Hart. Election lawyer. Ayun, Annalyn Escabarte. Baka VIP pa yan sa kulungan kasi may pera. Exactly. Diba? Sana nga po totoo ang sinasabi ni Garcia. Sana makasuhan nga niya. Sana, mga kababayan. Pero tayo naman, naniniwala na ang mga ito ay mapaparusahan. Sana nga lang huwag tayong magantay ng napakatagal na panahon. Baka kasi mamaya, makatakbo pa itong bise, saka pa lang ninyo hulihin o saka po lang ninyo ipapakulong. 'Di ba? Sasabihin na naman nila, "Oy, hindi pwede." Kasi pag naging busy to, saka nyo ipapakulong, mga kababayan, ang mangyayari dito, lalaban na naman 'yan sa impeachment. 'Di ba? Kasi meron siyang kumbaga, impeachable official na siya pag nagkataon, pag siya ay naging vice presidente. O, hindi mo siya pwedeng alisin basta sa pwesto, mga kababayan. Di masasayang na naman ang 6 na taon pag nagkataon. O. So, dapat, as soon as possible, talagang itong si Chis Escudero ay hindi na mapayagan na tumakbo pa. 'Di ba? Para mga kababayan, sayang naman. Mahihirapan pa tayong maging accountable ito. Hindi maida-down ni Chis Escudero si Attorney Romualdez. Tama, bakit alam na tumanggap si Chis, pinabayaan na tumakbo? Yan kasi, mga kababayan, ang problema po dito sa atin sa COMELEC, no? Kasi meron silang tinatawag na ministerial duty. Ano po ang ibig sabihin nun? Tanggap lang sila ng tanggap ng mga aplikante na tatakbo po ng mga kandidato. Tanggap lang sila ng tanggap. Ang kaya lang nilang makita, mga kababayan, ay yung mga nuisance candidate. Pero itong mga ito ay hindi na be-verify. Walang power. Kumbaga yung power nila huli na. Kapag nakapasok na sa politika, nakaupo na sa pwesto, saka pa lang mga kababayan nakikita ng COMELEC na may paglabag pala itong mga ito. Dapat ang gawin diyan ay magkaroon ng amendment, 'di ba? Alisin na yung ministerial duty. Dapat sa una pa lang habaan ang panahon ng pagpa-file ng certificate of candidacy, tapos i-background check kaagad. Baka may mga tao na nagbigay ng donasyon dito na parte or merong 'di ba, meron ng contract sa gobyerno. 'Yun ang problema eh. 'Yan ang katotohanan. Ni-research ko 'yan, mga kababayan. May ministerial duty sila, tanggap lang sila ng tanggap. Dapat mawala na yung ministerial duty na 'yon. Dapat magkaroon sila ng power, 'di ba? To stop bukod doon sa nuisance candidate. Nuisance candidate, halatado 'yun eh. Pero yung mas malalim, dapat doon sila nagfo-focus. Bakit yung ehersito ng Laguna palit kaagad? Sabi ni Arnedo Olaes. Si ano ba yan? Si ER ehersito? Medyo hindi ko masagot yan, Sir Arnedo Olaes. Kasi kulang tayo sa hindi natin alam. Ayoko naman sagutin basta-basta. Only in the Philippines nakakalungkot. Corazon Villar, sana po lahat ng sangkot makulong na agad bago matapos ang term ni PBBM. Kung hindi, baliwala lahat ng investigasyon, kawawa ang taong bayan. Oy, salamat Ma'am Leticia Fernando sa pag-share po ng blessing. At the same time, syempre, sa pag-renew ng membership. Thank you so much. Sabi ni Alexander Adam, only in the Philippines kaya dapat kay Garcia mag-ayos siya. Ay, nako, alam naman natin ang mga politika sobrang very influential dito pa sa mundo ng politika sa Pilipinas. 'Di ba? Lahat, mga kababayan, kita mo, si BP Sara, ang mga Duterte. Yun nangyari na lang kahapon. 'Di ba? Kaya lang, natatawa ako sa kanila, mga senador. Inadapt nila yung resolution na yon. Bakit? Tayo pa ba ay part ng ICC?
Meron pa bang jurisdiction sa atin ng ICC? Pakikinggan ba yung mga senador? Hindi po dapat senador ang pakinggan dito, ang taong bayan. Dahil hindi naman ang senador ang magpapasya eh. Dahil may mga biktima dito. Biktima dapat ang unahin, hindi yung mga politiko na yun. Diba? Sabi ni Kyoto Kigarashi, boss, GP yung nangyari na donation sa kandidato ay during campaign period kaya nalalaman lang yan kung nakapagsumiti na ang politiko ng kanyang sose. Ayun nga, ibig kong sabihin, mga kababayan, dapat yung sose, pwede ba ito na ipasa agad, immediately upfront kapag halimbawa nag-file ka ng Certificate of Candidacy? 'Di ba? Yun ang gusto kong mga kababayan, ipunto. Dapat kasama na yan sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Ipasa na rin kaagad nila yung SOSE. Oh. Okay? So ito mga kababayan, next topic tayo sana. Ay, cheese. Asikasuhin mo na maigi yan. Baka mawala si Heart sa'yo. 'Di ba? Bagay nga sa kanya yung yung kanyang suot, mga kababayan. Oh. 'Di ba? Sinuotan ko na 'yan. Oh. Ito naman ang pag-usapan natin. Diyos mio Marimar.